Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistales Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli sa magandang umaga po mga ka-agri. Ito once again ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang mga kalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. Batid po namin kayo'y excited na po para sa panibagong episode na ito. Pero bago ang lahat, inaanyayahan po muna natin ang lahat na manalangin. Panginoon, patuloy mo po kaming ingatan at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. Kahit sa mga sandaling hindi po kami nakatingin o hindi namin nakikita ang mga panganib. Gabayan mo po kami na maingatan sa bawat mga hakbang at ipadama po pong lagi na lagi ka pong nasa tabi namin. Tinataas rin po namin, Lord, ang simula kabuuan hanggang napag ng programang ito. Ito po ang aming mga samot na langit sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagtulong, umaangat ang sarili kapag inaangat ang iba. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado, ika-15 sa buwan ng Agosto taong 2026 at dahil po dyan, nais po namin kayong i-welcome sa episode 33, season 8 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph at gayon din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV at of course sa mga nakikinig po sa talapitang 702 po tayo sa AM band. At nais lang po nating batiin ng magandang umaga ang mga nag-iwan ng kanilang mensahe at basahin na rin po ang mga ito mula po kay Tita Irene Salonga. Good morning po Ate Ella and all listeners ng MNP. God bless us all. Ayan. And mula naman po kay Sir Ronald Young, great is the Lord, blessed and victorious Saturday morning everyone. Ayan, thank you so much po. Ganyan din po kay Ma'am Josephine Reyes Uson na bumabati sa atin ng magandang umaga. Good morning din po sa iba pa nating listeners kagaya na lamang ni Ma'am Noveline Lagisma. Ayan. Nag-iwan din po siya ng kanya mensahe. Good morning po sa lahat or good morning po sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw. Ayan. And good morning din po Sir Nestor Ballesteros. Sabi po niya, a blessed Saturday morning Ma'am Ella and Miss Pearl EP. Yan yung atin pong naging panauhin noong nakaraang Sabado. Maraming salamat po. Mabuhay ang magsasaka. Yan, lalo na po sa panahon natin ngayon na nag-uulan. Praise God. Ayan, sabi nga po din ni Sir Federico Termulo Jr. Magandang umaga po. MNP, God bless us all. Thank you so much po sa inyong pagbati, Sir Federico. Meron pa ba kaming mga na-miss out dito? Of course, good morning din po kay Sir A.P. Fanyo Salvador. Share na po. Yan. Thank you po as always for encouraging all our listeners to share the program link. So, thank you so much po once again. Good morning din po kay Ma'am Ann Valenzuela, Euforcina Bernardino, Yoli Reyes de la Cruz, magandang umaga po.
Ma'am Nora Canciana, magandang umaga rin po. And also, good morning to Ma'am Menchi Ravino. Yan, nag-iwan po siya ng mensahe. Blessed morning po sa ating lahat. Ingat po sa biyahe, maulan. Ayan, tama po yan. Ingat po, lalong-lalo na kapag maulan. Mula po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang araw, misal at sa mga kaagri. Ayun, ingat po. God bless. At para po sa araw na ito, kagaya po ng maraming bagay na lagi pong po natin, parang bago po sa atin kapag unang beses po namin na mag-welcome sa ating program ng 3 guest and 1 interview topic. At sila nga po sina Ma'am Ana Delsa Marimbao, siya po ang RCI TWG Secretariat ng Central Visayas. Ma'am Christine Valle, miyembro po siya ng Karod Watershed Management Council. Si Ms. Charlene Cabugsan, presidente naman po ng Tugas Women's Association. Ito po ay para sa ating success story na ibabahagi ng Convergence Initiative in the Karod Watershed Convergence Area. So, abangan po ang ating talakayan maya-maya lamang. At bukod dyan, kasama po rin natin ang ating mga kasabahang farmcasters para sa Regions on the Go. At katuwang naman din po natin sa Philippine Rural Development Project ang ating segment na kung tawagin po nila ay Unlad Komunidad. Siyempre po, hatid din po natin this morning, bukod po dyan ng ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin dito sa MNP na Batid Ba Ninyo Muli. Hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters once again para sa Regions on the Go. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Nanawagan ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region o DACAR sa mga hog raisers na huwag maging kampante at patuloy na pairalin ang mahigpit na biosecurity kasunod ng muling paglitaw ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa ilang bahagi ng Cordillera. Ayon kay Dr. Carl Glenn Kigis, Section Head ng Plant Pest and Animal Disease Monitoring, Surveillance and Early Warning Section ng DACAR, mas mababa pa rin ang naitalang kaso ng ASF ngayong unang kalahating taon ng 2026 kumpara sa mga nakalipas na 5 taon. Gayunman, napansin sa sinagawang investigasyon na may ilang backyard hog raisers ang muling nagpabaya sa biosecurity at nagsagawa ng swill feeding o pagpapakain ng tirang pagkain sa mga baboy na isa sa mga posibleng dahilan ng muling paglitaw ng sakit. Sa kasalukuyan, may mga naitalang kaso ng ASF sa Ifugao, Mountain Province, Benguet at Kalinga kung saan pinakamarami ang kaso sa lalawigan ng Ifugao. Ipinaliwanag ni Dr. Kigis na mas mataas ang panganib ng pagkalat ng ASF tuwing tagulan dahil maaring kumalat ang virus sa kontaminadong tubig. Dagdag pa nito, inaasahan ding tataas ang bentahan at pagbiyahe ng mga baboy habang papalapit ang Kapaskuhan. Pinapayuhan ng DACAR ang mga magbababoy na iwasan ng swill feeding, regular na linisin at i-disinfect ang mga kulungan, limitahan ang pagpasok ng mga bisita sa mga babuyan at agad na iulat sa lokal na tanggapan ng veterinaryo ang anumang kahina-hinalang pagkakasakit o pagkamatay ng mga baboy. Pinalalahanan din ng ahensyang publiko na huwag katayin, ibenta o kainin ang mga baboy na may sakit dahil hindi ito ligtas para sa pagkain. Samantala, patuloy na pinalalakas ng DACAR katuwang ang mga lokal na pamahalaan ang disease surveillance at monitoring upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever at maprotektahan ang industriya ng pagbababoy sa Cordillera. Jovelyn Valenciano mula sa Department of Agriculture, Cordillera. Huntahan sa Kanayunan sa General Luna, Quezon. Binigyan ng agarang paglilinaw at tugon ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon ang mga isyong kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa isinagawang huntahan sa Kanayunan noong ika-6 ng Agosto sa bayan ng General Luna, Quezon. Naging daan ang aktibidad upang direktang marinig ng kagawaran ang mga hinaing, katanungan at pangangailangan ng mga magsasaka, kabilang ang mga usapin sa sakit ng pananim, mga proyektong pang-infrastruktura, usapin sa merkado at hamon sa produksyon ng kanilang mga pananim. Bukod dito, isinabay din ang pamamahagi ng mga polyeto sa naglalaman ng mga mahalagang impormasyon at serbisyo.
gayon din ang pagpaparehistro at pag-update ng datos ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ayon kay Engineer Gerald Zara, Municipal Engineer ng Naturang Bayan, napakaganda umano ng ganitong programa dahil personal na napupuntahan ng mga nasa malalayong bayan upang makakwentuhan at makipagdialogo sa mga magsasaka at lokal na pamahalaan upang alamin ang pangangailangan ng mga mamamayan. Aniya, sa pamamagitan nito ay nabubuksan umano ang kaisipan ng mga magsasaka na mayroon pala mga programa na inilaan at makakatulong sa kanilang kabuhayan na may kinalaman sa agrikultura. Sa pamamagitan ng huntahan sa kanayunan, patuloy na pinapalakas ng DA Calabarzon ang direktang ugnayan sa mga magsasaka para sa mas makabuluhang pagbibigay ng serbisyo sa mga benepisyaryo. Ito si Glenda Marquez para sa Balitang Sakahan. Monica Vergara para sa DA Mimaropa. 30,000 kalamansi seedlings ipinamahagi ng DA Mimaropa sa 8 asosasyon at kooperatiba sa Oriental, Mindoro. Namahagi ang Department of Agriculture Mimaropa sa pamamagitan ng High Value Crops Development Program o HVCDP ng kabuuang 30,000 kalamansi seedlings na nagkakahalaga ng 840,000 piso sa 7 asosasyon ng mga magsasaka at 1 kooperatiba sa Oriental, Mindoro. Layunin ng inisyatibong ito na magbigay ng dagdag na pangkabuhayan sa mga miyembro at suportahan ang patuloy na pagpapaunlad ng industriya ng kalamansi sa rehiyon. Pinangunahan ng pamamahagi ni Oriental Mindoro OIC Agricultural Program Coordinating Officer RJ Burgos kasama si Agricultural Technician 2 Ralph Chester Burgos mula sa HVCDP. Ayon sa DA Mimaropa, bahagi ito ng patuloy na interbensyon ng kagawaran upang matulungan ang mga lokal na magsasaka na mabawasan ang kanilang puhunan sa pagtatanim, lalo na't nananatiling mataas ang demand sa produktong kalamansi sa merkado. Binigyang diin ni DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher R. Banyas ang kahalagahan ng patuloy na suporta sa industriya ng kalamansi sa rehiyon. Ayon kay Red Banyas, ipinapakita ng pamamahaging ito ang paniniwala ng kagawaran sa potensyal ng Oriental Mindoro bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kalamansi sa bansa. Aniya, layunin ng programa na matiyak ang sapat, tuloy-tuloy at dekalidad na supply ng kalamansi para sa lokal at pandaigdigang merkado habang pinapalakas din ang kita at kapasidad ng mga magsasaka. Kabilang sa mga nakatanggap ng libreng punla ang Samahang Kalubasanhon Farmers Association, Angat Alcate Farmers Association, Del Pilar Farmers Association, San Aquilino Farmers Association, Hagupit Farmers Association, Kaligtasan Farmers Association, Katwiran 2 Fruit and Vegetable Growers Association at Nara Agriculture Cooperative. Nagpapasalamat naman ng mga lider ng benepisyaryong grupo sa DA Mimaropa para sa suporta ang kanilang natanggap. Ayon kay Paula de Torres ng Hagupit Farmers Association, malaking pagpapala ang mga punla dahil makatutulong ito upang magkaroon ng dagdag na pangkabuhayan ang mga miyembro ng kanilang samahan. Samantala, sinabi naman ni Noli Napa ng Nara Agriculture Cooperative na malaking tulong ang mga punlang kalamansi dahil maipapamahagi ito sa mga miyembro ng kooperatiba at magiging karagdagang pagkakakitaan kapag nagsimula na itong mamunga at maani. Inaasahan ng DA Mimaropa na makatutulong ang pamamahaging ito upang mapataas ang produksyon ng high-value crops sa Oriental Mindoro, matugunan ang pangangailangan ng merkado at makapag-ambag sa seguridad sa pagkain at pag-unlad ng ekonomiya ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa DA Mimaropa, Monica Vergara, nagbabalita. 10 bayan sa Western Visayas ang kabilang sa implementasyon ng Scalable Hybrid Rice Model Farm Establishment Project ng Department of Agriculture ngayong wet cropping season, bilang bahagi ng hakbang upang mapataas ang produksyon at ani ng hybrid na palay sa rehiyon. Sa ilalim ng proyekto, bawat bayan ay may 50 ektaryang irigadong palayan na kasalukuyang tinataniman ng 1 o 2 NSIC-registered hybrid rice varieties na angkop sa lokal na kondisyon. Target ng proyekto na makamit ang ani na 6.5 hanggang 8 metric tons kada ektarya sa mga model farm cluster ngayong wet season.
5 bayan sa Antique at 5 naman sa Iloilo ang tinutukan ng programa. Layunin nitong mapabuti ang produksyon ng hybrid rice sa pamamagitan ng paggamit ng mga inirekomendang teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka. Kabilang sa mga isinusulong ng teknolohiya ang palay check system, adaptive balance fertilization, laboratory-based soil analysis, at integrated pest management. Kamakailan, binisita ni DA Rice Industry Development Program Technical Consultants Dr. Andrew Villacorta at Dr. Frisco Malabanan ang demo farm sa Barangay Pagsanggaan, Pavia, Iloilo upang personal na masubaybayan ang implementasyon ng proyekto at magbigay ng technical na gabay sa mga magsasaka. Inaasahang magsisilbing modelo ang mga farm cluster para sa pagpapalawak ng paggamit ng hybrid rice technologies at pagpapataas ng ani ng mga magsasaka sa Western Visayas. Para sa maunlad na Pilipino, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas. Agribenta matagumpay sa ika-7 nitong taon. Sa pagtatapos ng Agribenta Year 7 kamakailan na ginanap sa KCC Mall de Zamboanga, halos 1 milyon o nasa kabuuang 924,456 pesos ang kinita ng mga local agripreneur mula sa iba't ibang lungsod at munisipyo ng Zamboanga Peninsula. Sa ika-7 taon ng Agribenta, nasa 51 ang mga exhibitor na nakilahok sa taunang Agri-Aqua Trade Fair na layong palakasin ang kita ng mga agripreneur sa pamamagitan ng pagbahagi ng kanilang mga produkto sa publiko, pagbibigay ng oportunidad o mga market linkage at mga business partnership, at pagbahagi ng bagong kaalaman at inobasyon sa pamamagitan ng mga side event o mga seminar at mga patimpalak. Sa ginanap na pagtatapos, nagwagi bilang top seller for food category ang Tiktapol Community Agriculture Cooperative o TICOMCO at Laoy Olingan Fisherfolks Marketing Cooperative para naman sa non-food category. Ang Oscar's Nursery naman ang nagtala ng pinakamadaming kita sa non-food category. Darwin Reyes, nagbabalita mula sa Zamboanga Peninsula Region. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para po sa ating panayam ngayong araw na ito, makakasama po natin ang isa sa mga success stories po natin mula po sa ating Karood Watershed Convergence Area po natin at ikinagagalak po natin mag-welcome, I think for the first time in the history of Maunlad na Pilipino, ating pong radio program na 3 po in 1 interview seating po yung ating i-accommodate. And with that, we would love to hear your story. We welcome lang po natin ang ating mga guests. Namely, ang ating pong from the Karood Council, si Ms. Christine Valle. So, meron din po tayo from our beneficiary side, of course, the President of Togas Women's Association. Makasama po natin si Ma'am Charlene Cabugsan. Magandang araw po. And also, we have from the RCI Secretariat po ng Region 7, Ma'am Ana Delza Barimbao. Bawat isa po, welcome po natin kayo sa ating program. Magiging casual lang po ito na usapan at kwentuhan kung kamusta po yung ating kalagayan sa ating pong Karood Watershed Convergence Area. At bilang unang katanungan po, para po sa benepisyo by the way ng ating mga tagapakinig, maikling paglalarawan po ng ating mga benepisyaryo. Ang ating pong Togas Women's Association ay na-awardan po ng Canadian grant para po sa kanilang Garbage into Food initiative, kung saan nag-provide po sila ng mga basura or yung atin po specifically mga bottles po, no, for a kilogram of rice, a grassroots movement po. So napakaganda po ng ating mga magiging talakayan ngayon dahil integrate po dito yung mga efforts po na nagko-contribute sa ating komunidad, namely po from the agencies that bring together po yung NCISRD, which is DA, DENR, DILG, and DAR. So for today po,
para po sa ating opisyal, ang ating pong kasama na si Ma'am Christine Valle. Ma'am Christine, meron po akong katanungan para sa inyo. Ano-ano po ba yung mga munisipyo at barangay na sakop po, para lang po may backgrounder tayo, ng ating Karood Watershed Convergence Area? Okay, so good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa radio po. For the municipalities na within the Carod Watershed Model Forest, ito yung munisipyo ng Bohol. Ito yung Anda, Alicia, Kandihay, Guindulman, Mabini, Pilar, at Ubay. So itong 7 munisipyo po ay within the Carod Watershed Model Forest. So ang Carod Watershed Convergence Area po ay bahagi ng National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development or NCI-SRD na may mga convergence area sa buong bansa. So layunin ng Carod Watershed Convergence Area Development Plan na pag-isahin ang mga stakeholders, mapangalagaan at mapanumbalik ang watershed, matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig, mapalikha ng kabuhayan mula kabundukan hanggang baybayin, mapalakas ang climate resilience at masiguro ang maayos at mahusay na paggamit ng mga resources. So, sa madaling salita po, ang Convergence Initiative ay isang sama-samang pagkilos para sa pangmatagalang proteksyon ng Carod Watershed at pag-unlad ng komunidad mula sa ridge tariff. So, ito po yung convergence area dito sa Bohol, sa Central Visayas po. Thank you po so much, Ma'am Christine. And the next question po, I guess we'll go for our another guest, si Ma'am Ana Delsa Barimbao. Ano po, Ma'am Ana, yung masasabi niyo dun sa Convergence Initiative? Nabanggit na po natin yung 4 na ahensya na nagtataguyod nito or nangunguna para sa NCI-SRD. At para po sa inyong lugar, ano po yung masasabi niyong naging positibong kumbaga dulot po ng Convergence Initiative ng ito? Yes, good morning sa lahat nating mga listeners. Ang kagandahan po ng Regional Convergence Initiative for Sustainable Rural Development sa Central Visayas ay meron po kaming regular coordination among the 4 agencies. So kapag may mga queries or concerns from other agencies, ay madali lang itong ma-resolve dahil open po ang communication line namin dahil sa na-create namin na group chat. So, aktibo po ang mga representatives kung may mga pinatawag na mga meetings. Ang DA po bilang chair ng RCI ay nangunguna sa pagpatawag ng mga meetings na dinadaluhan naman po ng mga representatives ng DAR, DNR at DILG. So, ang participation po ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, Department of Environment and Natural Resources at ng Department of Interior and Local Government sa Regional Convergence Initiative for Sustainable Development ay maaring ilarawan bilang isang magkasamang cross-sectoral na strategiya na dinisenyo upang maiwasan ang hiwa-hiwalay na sistema ng ahensya. So sa ilalim ng isang pinagsamang balangkas or Joint Administrative Order No. 1, Series of 2020, pang-4 na pangunahing ahensya ng rural development na ito ay nagtutulungan sa halip na magkakahiwalay gamit ang ridge-to-reef na pamamahagi ng lupa, pangangalaga sa kapaligiran at lokal na pamamahala. So ang DA ang namumuno sa pagpaunlad ng agrikultura, pangisdaan at agribusiness. Nagbibigay ng mga kagamitan ng sakahan sa post-harvest at ugnayan sa merkado para mapalago ang produktibidad ng negosyo. Ang DAR naman ang tinitiyak ng seguridad sa lupa para sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo at nagbibigay ng infrastruktura sa sakahan, suporta sa komunidad at mga programa para sa pantay na karapatan sa lipunan. Pinamamahalaan ang mga watershed, baybayin, katubigan at kagubatan sa mataas na lugar, nangunguna sa rehabilitasyon ng lupa, konserbasyon ng lupa at pangangalaga sa biodiversity para matiyak ang pangmatagalang kalikasan na napapanatili ang DNR. So siya yung gumagawa yan. Ang DILG naman po nagpagalaw ng mga lokal na unit na pamahalaan at pinapalakas ang lokal na kakayahan ng mga institusyon para masustenahan ang mga pamahalaan ng bayan
at lalawigan ng mga proyekto sa lugar. So marami pong mga line agencies din po na tumutulong para makamit ang mga hangarin sa Karoon Watershed. Andyan po ang BIFAR, ang ATI, ang PCA, ang NDA, ang NIA or National Irrigation Authority at ang Karoon Watershed Management Council na siyang direktang namumuno sa Karoon Watershed. So maganda po yung kooperasyon at coordination po ng RCI SRD Central Visayas. Thank you so much po sa pagbabahagi po niyan, Ma'am Ana. And para naman po sa ating beneficiary side, para po ang katanungan na ito sa inyo, Ma'am Charlene. Hi po, ang presidente once again ng ating Tugas Women's Association. Ano po yung pangalan? Ako na po yung nagsabi kanina, no? Pero ipakilala po natin yung ating asosasyon at ano-ano po, pwede po ba nating ibahagi yung mga natanggap nating tulong mula po sa ating DA, DAR, DNR, DALG at maging yung ating mga lokal na pamahalaan or local government units. Hello po, magandang umaga po sa lahat po ng mga listeners. Kami po ang Tugas Women's Association ng Barangay Tugas, Kandihay, Bohol. Bilang samahan ng mga magsasaka at kababaihan, malaki po ang naitulong sa amin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng LGU Kandihay po. Nakatanggap po kami ng aplan tractor, harvester at mechanical dryer, pati binhi at abono para makatulong sa aming production po. Nakatanggap din po kami ng financial assistance at iba't ibang training at capacity building activities para mapaunlad ang aming kaalaman at kakayahan sa pagsasaka, livelihood at pamahala ng aming samahan. Malaki rin po ang aming pasasalamat sa Karoon Watershed Model Forest Management Council sa Garbage into Food Initiative na pinunduhan ng Canadian government. Napakaganda po ng programang ito dahil hinikayat nito ang bawat pamilya na maging bahagi ng waste segregation at waste reduction. Sa programang ito, ang koleksyon ng basura ay isinasagawa sa household level po. Ang bawat pamilya ay hinihikayat na mangulikta, mag-segregate, maglinis at magpatuyo ng mga non-biodegradable waste, lalo na ang mga plastic at iba pang residual waste. Ang mga ito ay inilagay at kinukumpak sa 1.5 liter plastic bottle na naglalaman ng humigit kumulang ng 1/2 kilo ng compacted waste. Bilang kapalit ng nakolekta at naipong basura, ang mga participating households ay maaaring makatanggap ng mga pangunahing pagkain at grocery supplies po, tulad ng bigas, kape, noodles, canned goods, at iba pang food items. Kaya ang mga simpleng pagkolekta ng basura sa bawat tahanan ay nagiging paraan upang makatulong sa pangailangan ng pamilya habang napapanatili ng kalinisan at komunidad po. Malaking bagay po ito dahil ang mga basurang dati ay maaaring mapunta sa ilog, sakahan po at sa kapaligiran ay nakakolekta at napapakinabangan sa pamagitan ng programa. Nakatulong din ito upang magkaroon ng disiplina at responsibilidad ang bawat pamilya sa waste management. Sa kabubuan po, ang Garbage in the Food Initiative ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pagkain. Ito po ay tungkol sa pagpahalaga sa basura bilang resource, pangalaga sa kalikasan, pagbabawas ng plastic pollution, at pagtutulungan ng bawat household para sa mas malinis at mas ligtas na komunidad. Lubos po kaming nagpapasalamat sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, DNR, DLG, LGU Kandihay, Karoon Council at Canadian Government sa pagpatuloy na suporta at pagtitiwala sa aming mga magsaka at kababaihan po. Ayun nga po, no? So, para pa rin po sa ating mga listeners, kung kayo po ay nagugulumihanan, ano po ba yung binabanggit namin dito na NCI, SRD? Ito po ang response ng gobyerno sa magkakahiwalay po or fragmented na delivery ng rural development services through watershed and major river basin management and rehabilitation sa paggamit po ng tinatawag po nating ridge to reef approach. At sa pagpapatuloy po ng ating
usapan ngayon, no, medyo nagkakaroon po tayo ng mga linaw dahil ang mga kasama po natin ngayong araw na ito ay mga totoong tao po sa likod ng pagpapatakbo po nito sa isa sa mga watershed convergence areas po natin. At para pa rin po sa inyo, Ma'am Charlene, yung ating katanungan na kasunod, ano po yung mga naging benepisyo po ng mga natanggap po nating tulong sa ating Convergence Initiative? Nabanggit niyo na po just now yung doon po sa inyong sinimulang initiative, yung initiative po natin doon sa collect ng mga basura po natin into more meaningful po nating activity. Malaki po ang naging benepisyo ng mga tulong na ito sa aming samahan at sa aming mga pamilya po. Dahil sa plant tractor, harvester at mechanical dryer. Nabawasan ang gastos, oras at pagod sa pagsaka at naging mas mabilis at maayos ang pagproseso ng aming mga ani. Malaking tulong din po ang mga binhi, abono at financial assistance dahil nadagdagan ang aming puhunan at kakayahan mapalago ang aming production at kita po. Sa mga trainings, mas nadagdagan ang aming kaalaman at kasanayan sa pagsasaka, livelihood at pamamahala ng samahan po. At nakatulong din po sa amin ang Garbage into Food program ng Karod Council na pinundahan ng Canadian government po. Sa programang ito, ang koleksyon ay isinasagawa sa household level kung saan bawat pamilya ay hinikayat na mangolikta at mag-segregate ng kanilang non-biodegradable waste, lalo na ang mga plastic at iba pang basurang hindi madaling mabulok. Ang mga nakolektang basura ay ninilinis, pinatuyo at nilagay sa 1.5 liter plastic bottles at kinukumpak hanggang humigit kumulang ng 1/2 kilo bawat bote po. Bilang kapalit ng mga nakolekta, ang mga participating households ay nakatanggap ng mga pangunahing pagkain at grocery supplies tulad ng 1 kilong bigas, kape, noodles, canned goods at iba pang food supplies. Kaya para sa amin po ay napakahalaga ng programang ito dahil ang basurang ito ay itinatapon lamang ay nagiging paraan upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng aming pamilya. Bukod sa food assistance po, nakakatulong din po ito sa pagbawas ng plastic pollution at papanatili ng kalinisan ng aming barangay dahil household level ang pangulikta po. Mas hinikayat ang aming bawat pamilya na magkaroon ng disiplina sa waste segregation at maging responsible sa kanilang mga basura po. Nababawasan din ang mga posibilidad na ang mga plastic at iba pang residual waste ay mapunta sa ilog, sakahan at iba pang bahagi ng kapaligiran. Sa kabubuan po, malaki tulong po ang mga programang ito dahil nabawasan ang aming gastos at pagod po, nadagdagan ang aming makalaman at kita at naging mas responsible kami sa pangalaga ng aming kapaligiran po. Nakakatuwa po na naging aktibo po yung inyong isinasalarawan po sa amin just now. Naging parang cooperative. Tama po ba yung ating mga kasama po sa komunidad at hindi lamang ito parang lumalabas na panandalian lamang na solusyon bagkus ito po ay ating pong tinitignan na mas magiging sustainable pa nga po na na-answer nga po yung ating S doon sa SRD, Sustainable Rural Development. And balikan ko lang po siguro para po kina Ma'am Ana. Ma'am Ana, pwede niyo po bang i-share sa amin? Kasi balita po natin, meron po tayong sinusulong na NCI SRD bill. So ano po yung kagandahang may dudulot po kapag naipasa na po natin ito? Yes po. So, ang pagpasa ng National Convergence Initiative for Sustainable Rural Development bilang batas sa pamamagitan ng iminungkahing National Convergence Strategy Bill ay maglilipat sa mga pagsisikap ng mga pagsasanib mula sa isang voluntaryo, administratibong ayos tungo sa isang permanenteng legal na mandato. So dahil ginagamit ng NCI SRD framework ang ridge to reef na paraan, ang mga watershed ang nagsisibing pangunahing unit ng geography para sa lahat ng pagpaplano at alokasyon ng mga yaman. So ang pagpapatupad ng batas na ito ay nagbibigay ng mahalagang legal at praktikal na benepisyo direkta sa mga lugar na watershed.
So, unang magandang maidulot ng NCS-SRD bill ay meron ng makatuon ng institutionalized na fund. Sa kasalukuyan, ang NCI-SRD ay umaandar ng walang sariling linya sa budget. Umaasa na lang sa pagkakahanay ng mga ahensya at voluntaryong pagsasama-sama ng pondo. So bilang epekto ng batas, ang pagsasama ng strategy sa batas ay nagbibigay ng permanenteng alokasyon ng budget para sa mga plano sa pagpapaunlad ng convergence areas. So ang proteksyon sa watershed, mga inisyatiba at pagtatanim mula ng kagubatan at mga proyekto sa conservation ng lupa ay hindi na kailangang makipagkompetensya para sa pansamantalang pondo ng programa. So with NCS-SRD bill, may bisa sa batas na pagpapatupad ng CADPIS para sa mga lokal na unit ng pamahalaan sa loob ng maraming taon. Manatili ang mga strategy sa pangangalaga ng watershed sa pangmatagalang panahon kahit pa may mga siklo ng eleksyon. So, yun po ang magandang maidudulot ng NCS-SRD bill sa mga watershed areas, lalo na sa Central Visayas, sa Karoon. Ayun. Maganda po yung nabanggit niyo, no, ma'am? Kasi parang regardless po kung ano po yung ating estado ng eleksyon sa lokal man o sa pangkalahatan po natin sa national, yun pong ating binubuo or binuo para sa ating NCI-SRD efforts ay pangmatagalan at hindi maapektuhan ng mga ganitong klaseng pagbabago. Siyempre, alam natin yung mga ini-implement natin, mahirap mag-umpisa back to square one. So, thank you so much for that insight po na maganda. Isa sa mga magandang dulot kung may pasa na po natin ang ating SRD bill. So, sa ating sunod na katanungan, para naman po ito ulit sa ating beneficiary, Ma'am Charlene, dito po sa ating mga naibigay na mga or mga naging effect po sa inyo, matapos po tayo ma-determine as a beneficiary po ng ating programa, paano po natin, kumbaga, pinapakita po yung ating gratefulness na masustain po yung ating mga tulong na natanggap or naibigay nga po sa ating association? Yes po, yung mabuti na dulot sa pagkasama sa amin po ay yung napakalaki po na naging magandang epekto ng pagsasama ng apat na ahensya po, yung DA, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, DNR at DLG. Kasama po ang LGU Kandihay. Mas naging organisado at mas malawak ang suporta na tanggap namin bilang mga magsaka at kababaihan po. Dahil nagtutulungan ang mga ahensya, hindi lamang po sa isang uri ng tulong ang aming natatanggap. May makinarya tulad ng upland tractor, harvester at mechanical dryer, binhi at abono, financial assistance din po at ang mga training na tumutulong sa aming production at kabuhayan. Mas naging maganda rin po ang koordinasyon at pagkakataon para sa amin na matuto at magkaroon ng access sa iba't ibang programa ng gobyerno po. Sa pamagitan ng pagtutulungan ng ahensya, mas napapalakas ang aming samahan at nadagdagan ang aming kakayahan at mas nagiging sustainable ang aming kabuhayan. Kaya po, masasabi namin na malaking bagay ang nakakaisa ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, DENR, DLG at LGU Kandihay dahil kapag sama-sama ang mga ahensya, mas malaking tulong ang naibigay sa aming komunidad po. Yan po ang Kumbaga, mas lumawak po yung inyong reach and then yung scope po ng mga maaaring makatulong po sa inyo. Napakaganda po na inyo na ibahaging kasagutan, Ma'am Charlene. At syempre, para naman po dun sa mga individual o grupo na interesado maging bahagi po ng ating Convergence Initiative, this question goes po para kay Ma'am Christine. Ma'am Christine, kanino po kaya pwedeng lumapit para makipag-ugnayan po yung mga nais pong magbigay pa ng tulong o magbigay ng proposal po para sa isang proyekto? Okay, so sa mga interesado po na maging parte nitong Convergence Initiative, so maaari silang lumapit sa mga regional offices ng DA, DNR, DAR, DILG through the Regional Convergence Initiative Technical Working Group. So bilang maging
bilang maging bahagi, ito ang mga pamantayan. So number 1, completeness of ecosystem. So it will cover from watershed or a major river. Then number 2 is passer of good financial housekeeping. So marin rin silang makipag-ugnayan sa Karod Watershed Model Forest Management Council at pwede rin sa RCITWG Central Visayas. Sumulat lang sila na po sila sa Regional Executive Director na si Ma'am Angel C. Enriquez po. Ayun po. Thank you so much po sa ating information, Ma'am Christine. At nawa ay meron tayong nakapakinig ng part na ito ng program kung saan nga po ay pwede po sila makipag-ugnayan. At binigay po just now ni Ma'am Christine kung saan po yung mga proper channels natin to file yung ating mga specific proposals, and maybe kung may gusto po kayong ipahatid na tulong na tingin nyo po ay pasok dito sa mga napag-uusapan natin just now. And with that, as we wrap up our interview for today, kasama pong ating tatlong panauhin, nais po nating pakinggan ng bawat isa patungkol po sa inyong maikling mensahe na nais iwan po para sa araw na ito. We will start with perhaps si Ma'am Ana po. Yes. Finally have to wrap up this particular interview. So yung mensahe ko po for today is that for the municipalities na wala pang convergence areas, narinig nyo naman na malaking naitutulong sa RCI sa ating mga munisipyo sa Karood Convergence. So you may reach us out, pwede kayong susulat sa amin at handa po tayong makipagtulungan sa inyo. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Ayun, we heard it from Ma'am Ana. Siya po yung ating RCI Technical Working Group Secretariat ng Central Visayas. Thank you po. And also, we would like to hear a message po mula naman din po kay Ma'am Christine, atin pong member ng Karood Watershed Management Council. Yeah, in behalf po ng Karod Watershed Model Forest Management Council, is magpasalamat po kami for the opportunity extended to us being part of this convergence initiative, because being one of the convergence area dito po sa Pilipinas, we able also to help our constituents in accessing fund, in also addressing the poverty issue. So we able to help po sa ating mga POs from ridge to reef na ma-address yung mga pangangailangan nila at mabigyang priority yung mga pangangailangan nila. Kasi we are part of this big family, the NCI, National Convergence Initiative. Thank you po. Ayan. At syempre po, nais po nating bigyan ng pagpapasalamat din po ang ating beneficiaries, dahil kung wala po ang mga beneficiary po natin na ating programa ay wala po magsasabi na ito po ay naging epektibo sa kanilang lugar. And we would like to hear with that ang ating message from Mama Charlene. Once again, siya po ang ating presidente ng Tugas Women's Association. Ma'am Charlene? Hello po, ma'am. Nais po lamang kami, Tugas Women's Association, na magpasalamat po dahil binibigyan po kami ng pagkakataon na nakatanggap po ng napakagandang proyekto na ito. Sana din ma-extend po yung proyekto po para sa amin po. Ayun. Thank you so much din po sa inyong hard work, and congratulations po dahil naituturing na po tayo na kabilang sa ating mga success stories ng Convergence Initiative, particularly po sa ating Karood Watershed Convergence Area. At para nga po sa ating panayam ngayon, maraming salamat po sa inyong time. Para po sa mga nakasama po natin, once again sila Ma'am Ana Del Sabarimbao, RCITWG Secretariat ng Central Visayas, Ma'am Christine Valle, member po ng ating Karood Watershed Management Council, and of course, Ma'am Charlene Cabugsan, ang presidente po ng Tugpas Women's Association. Sila po ang bumubuo ng ating kwento ngayon para po sa successful implementation and continuous implementation po ng ating convergence area po sa Karood. Saan po ba maaaring magtanong? Tungkol sa NCI-SRD, babahagi lamang po natin sa ating mga tagapakinig. Maaari makipag-ugnayan sa mga social media accounts ng NCI-SRD. Meron po tayong official Facebook. Yan po ang facebook.com/National Convergence, website NCI-SRD
ncisrd.da.gov.ph at email ang ncisrd@da.gov.ph. Once again, nagpapasalamat po kami. Maraming salamat po ulit sa time ng bawat isa. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, narito ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project sa segment na ito. At sa araw na ito, si Joseph John Palarca, Information and Advocacy Specialist po ng Mindanao, ang ating mga kasama sa araw na ito. Ang Bislig City sa probinsya ng Surigao del Sur ay isa sa mga nangungunang supplier ng sariwang tuna sa General Santos at kalapit probinsya sa Mindanao. Gayunpaman, ang kakulangan ng infrastructure at post-harvest facilities ang nagdudulot ng hanggang 30% na post-harvest losses para sa mga mangingisda dito. Sa episode nito ng Unlad Komunidad, pakinggan natin ang kwento ni Ro Kugi Garrido, Manager ng Mangagoy Farmers, Fisherfolks and Community Multipurpose Cooperative o MAFISCO, at kung paano sa pamamagitan ng Tuna Consolidation with Cold Chain Facilities Sub-Project ng PRDP, layon ng kooperatibang mapalago ang industriya ng pangingisda sa Bislig City at sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Basically, tungod si Bislig dili kayo develop pang infrastructure on post-harvest facilities. Daghang yoy kana nga issues post-harvest losses. So, the impact mostly would be on the fisher folks. It's not on the traders. Sa sugod na mong engagement with DA and PRDP, we submitted a proposal nga hopefully matabangan ang mga fisher folks sa Bislig. We would like to expand our ice plant production capacities. We would like to expand our tuna bottling processing facility. Dito, from conceptualization, preparation of documents, daghan di ay requirements nga gikinahanglan, no? But after its approval, with approval of last October 2024, we realize it's worthwhile. Haguan nato ni siya, plastaro nato ni siya. Because we dream big, but we started small, hinay-hinay lang. But we were all able to cope up with the support of PRDP and particularly the personnel from the RPCO and PSO. Hopefully, this project would access directly to institutional processors. So, kung ma-reduce na to ang actors along the way, kung si co-op ang mukita and directly mukita po si membro. So, mubalik ngadto sa mga mananagat ang kita. Mapes ko nga gatanaw siya nga dili lang ang co-op mao'y mutubo. Kinahanglan mutubo pod ang mga membro. So that's why we have katong slogan og panglantaw nga together we grow. So wala si Mapesco kung wala ang membro. Preskong isda, mas mataas na kita. Ito ang dala ng MAFISCO sa pakikipagtulungan ng PRDP tungo sa mas maunlad na komunidad sa Bislig City. At abangan pa ang mga inihandang bahagi dito po sa Unlad Komunidad ng PRDP, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At sa bahaging ito, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Good morning mga ka-agri! Batid ba ninyo na matagumpay na naisagawa ang Department of Agriculture Social Media Page Awards? Sa pamamagitan ng mabilis na daloy ng impormasyon, nananatiling mahalaga ang social media bilang isa sa mga pangunahing plataporma sa pagpapalaganap ng mga programa, serbisyo, teknolohiya at iba pang mahahalagang impormasyon sa agrikultura upang maabot ang mas maraming magsasaka, mangingisda at mamamayang Pilipino. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng digital communication sa pagpapalawak ng abot ng impormasyon ng kagawaran, isinagawa ang Department of Agriculture Social Media Page Awards upang parangalan ang mga regional field offices,
bureaus, attached agencies, and corporations na nagpakita ng kahusayan sa pamamahala ng kanilang mga opisyal na social media platforms. Sa pamamagitan ng pagkilalang ito, binigyang pugay ang kanilang epektibong pagpapabatid ng mga programa at serbisyo ng DA, paggamit ng makabago at malikhaing digital content at aktibong pakikipag-ugnayan sa publiko upang maisulong ang mas malawak na kamalayan at suporta sa sektor ng agrikultura. At sa pagtatapos nga ng DA 128th Anniversary, in-announce ang mga nagsipagwagi sa DA Social Media Page Awards. Congratulations! Ito ang listahan ng mga nagwagi. Para sa Best Performing Social Media Page Region category, ang Regional Field Office 2. Ang Best Performing Social Media Page Bureau category, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Best Performing Social Media Page Attached Agency category, National Fisheries Research and Development Institute. Best Performing Social Media Page para naman sa Attached Corporations, Philippine Rice Research Institute. Best Real Agricultural Credit Policy Council para sa hashtag Kayang-Kaya kasama ang ACPC. Best Informational, ang Regional Field Office 13 para sa Nangita Kabaog Paratong Abono, Jadam Liquid Solution. Best of Photo, Philippine Fiber Industry Development Authority para sa hashtag Back to School 2026 is coming soon. Best Human Interest, ang Regional Field Office 7 para sa Guillermo Lucip Story. Most Shareable Content Award naman ay nakuha ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakuha muli ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Community Engagement Award. Ayan, para sa ating mga nagsipagwagi, muli isang maligayang pagbati. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Muli, maraming salamat sa oportunidad na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programa pang radyo natin sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Pagbati po sa lahat ng aming mga kasamahan sa AFID and of course sa ating mga RAPIs or ang ating Regional Agriculture and Fisheries Information Sections. At para sa pagkaing kaisipan, mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 32, Talata 5. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inililihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y pagtapat at mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At nagpapasalamat po kami sa aming DCAS family na katuwang sa episode na ito. At sa inyo po mga tagapakinig, maraming salamat always for being here. And of course, ganun din ulit next Saturday sa ganap na ika-alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama po ang lahat namin katuwang sa programang ito. Kabilang po si Binibining Ira Cruz. Once again, ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Ingat po tayong lahat at enjoy the rest of the weekend! Aking mga kamay, buong lakas akong nagtatanim ng palay. Sa bawat bahay may isasaing, may ihahain. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.